Ang tanong kasi, bakit hindi nagagalit yung mga Pilipino? Tangina, yung mga South Koreans. Dior bag lang. Diyos ko, pati hamak na mas mura yung Dior kesa dun sa mga luxury bags na meron tayo dito. Diba? Pero hindi pa rin tayo nagagalit. Hindi pa rin tayo na-offend. Now, they're going to impeach Inday. I mean, siya lang yung, siya lang yung public official na nakikita natin na hindi naman, mahilig sa mga luxury items. I mean, meron bang problem sa lifestyle ni Inday or ng mga Duterte? Biruin mo yung allegation sa kanila na kumikita sila sa mga drug lords. Parang it doesn't look like drug money. Pero hindi naman makatotohanan yun. Hindi commensurate yung bintang. That's the best they've got. Seiko watch nga lang kay Inday, sabi ni Misty Framel. Yung todo ako sa mga Duterte ng pagnanakaw, pero di man lang makita sa lifestyle nila. Yung bahay at damit ni Digong, pang ulit-ulit lang. Si Inday naman, puro uniform naman. Totoo. Actually, si PRRD daw, mahilig daw talaga yan sa relo. At saka meron naman rin naman talaga siyang parang mga expensive na relo. Kasi syempre, ilang taon nung nagtrabaho si PRRD eh. Yun nga lang kasi, I think, ang difference is, they are prudent enough not to rub it on the faces of the public. Kasi ang problema dito sa mga ostentatious display talaga eh. Kasi parang hindi naman kayo ganyan before. Hindi naman kayo ganyan before. Yung kagaya ni Stella Kimbo, hindi ka naman ganyan, tapos bigla kang nagkaroon na sa katerbang expensive collection, yung jewelry mo, nag-level up ng bonggang-bongga, diba? Yun kasi yung kataka-taka doon. Kunwari, si Benny Abante, paano man na-met si Benny Abante nung hindi pa siya congressman at saka nung congressman pa siya? Yung kasi yung problem doon. Si PRRD kasi noon naman talaga yan na mahilig sa watch. Ever since. Si Hanelet may negosyo din yan sa Davao, can afford sila, buy marami relo, pero simple lang talaga yan sila noon pa, sabi ni Miggy. Oo, may taste naman yung mga yan. They like fine things also, yung mga Duterte. Hindi naman nagdarahop sa hirap yung mga yan. May pera yung mga yan. It's just that, I think they are prudent enough not to really, yung hindi sila ostentatious display of power and wealth. So kung ano lang talaga yung nakasanayan nila, dun lang sila. Kumusta naman balita sa mga kapatid natin na INC? Meron naman date? Sasama talaga ako doon. Alam mo, ang problema ko ngayon, hindi ako makalabas ng bonggang-bongga. Hindi ako makalabas for a long period of time. Kasi baka mamaya, dumating yung pa-NBI ni Ace Barbers, tapos nanay ko makatanggap. Putang ina. Siyempre, hindi naman po pwedeng yung nanay ko makatanggap. Baka mamaya ma-atake sa puso yun. Yung NBI ko, pupunta kayo dito sa bahay siguraduhin ninyo na nandito ako at hindi nanay ko yung makakausap ninyo. Diyos ko, matanda na yun. Tsaka tingin ko natakot talaga sila sa INC. INC at Muslim dapat mag-vote in, sabi ni Togethers Club. Alam mo, yung mga Muslim, hindi sa malalaking group hindi malalaking group, pero yung sa veterans, nakita ko sila dun. Nag-show up sila. Grupo-grupo. Different times, pero pag dumating sila, pulo-pulutong sila. Tapos pag may mga maisog din, nakikita ko talaga sila na wala pa, wait and see ang INC, sabi ni Emerito Benedicto. Sana hindi magbago yung isip nila, no? INC's video again, Romualdez not obeying BBM, top secret evidence. Talaga ba? Actually, maganda nga. Come to think of it, kasi parang nung una iniisip ko parang, tong INC? Kasi, ganun yung take ko nung una, na parang, bakit parang may concern pa yung INC kay BBM? Siguro kabati pa nila to si BBM, ganyan. Parang ganun yung una kong take dun sa pa-survey nila. Kasi yung pa-survey nila was, dapat bang panindigan ni BBM ang kanyang sinabi na wag i-process ang impeachment ni Inday. Pero come to think of it, oo nga naman, you hold BBM accountable dun sa words niya. Kasi parang iniisip ko naman kasi noon, kung panindigan ni kunwari, biglang panindigan ni BBM, biglang nagkabol si BBM. Parang magiging hero pa si BBM, di ba? Parang gano'n. So parang, baka sineset up pa ng INC na maging hero si maging hero si BBM. Parang may ganung lumalaro-laro dun sa isip ko. So hindi ko, I wasn't really fully sold na parang, ano ba talaga tong plano ng INC, ganyan. Pero, sa isang banda kasi, whatever that is, kung ano man yung intention ng INC, kasi at the end of the day, alam mo, ang INC, magde-decide dyan kung ano yung makakabuti sa flock nila. And we cannot question that. Pero,
kung ano man yon, magpapasalamat pa rin ako sa INC kasi at the end of the day, yung action nila is going to help Inday. 'Di ba? Klarong-klaro na gusto nilang protektahan at tulungan si Inday. So, sa akin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, yung iba sinasabi nila na hindi, strategic lang yung ginawa ng they want to hold Bongbong accountable. So, parang walang choice si Bongbong para, 'di ba, yung kumbaga kung hindi niya gagawin, that's going to be the make or break for the INC. So yun, sabi ni J. Ray, tuloy na daw, ate. Oo nga date. So kapag ka natuloy, no, magpaano tayo, mag-van, ganyan. Kung saan man pupunta ang INC. Magandang messaging ng INC, they're keeping it neutral. Pero feeling ko, may plan yan, hihihi, kudos to INC. Oo nga, ganon. So parang, nag-aano na lang rin ako, parang, I am really hoping, kasi ang dami rin naman talagang INC na BBS eh. Kasi nga lang, syempre, at the end of the day, susunod sila sa kung anong utos ng flock. 'Di ba? Pero marami talagang INC na meron talagang affection kay PRRD at saka kay Inday. Pero syempre, yung politics kasi nila is greatly influenced by the teaching of their church. Ang tanong na lang dyan is that, kapag nag-conduct ng rally ang INC, sasama ba si Katunying? Miss Joey, kanina, tiningnan ko si Tunying sa show niya. Parang medyo tahimik nung partner niya nagbabalita. Tapos emphasize ni Tunying dahil in support sa sabi ni BBM na wag ituloy ang impeachment. Talaga. Alam mo, nahihirapan si Tunying. Kasi si Tunying pet yan ni Lisa eh. Diba sige nga, Katunying, sabihin mo hindi ka pet ni Lisa nag-I love you si Lisa sa'yo. So feeling ko, si Katunying, meron niyang nakaka-experience yun ng existential crisis ngayon. Ano ba? Am I gonna be the pet of Lisa or be a good INC? Kawawa naman siya. Pero pinagalitan ng BBM vlogger, sabi ni, feeling ko may usapan na yan, na si Katunying parang magiging controlled opposition. Yung magkikriticize ng konti, pasundot-sundot, aawayin kunwari yung mga BBM vloggers. Sorry, hindi ko talaga ma-trust si Katunying. Hindi ko siya ma-trust. Ang laki ng problema ni Katunying, he signed contract with the devils, different ugly sizes and faces. Totoo. He is really in a very difficult position. Masyadong pahinhin si Geraldine Roman. Akala mo sobrang linis na nagalawan. Actually, virgin pokpok yung atake rin niya. Yung parang, kunwari, ang bait-bait pero, di ba wala ka rin namang paninindigan? Ayun. Kung sino nasa posisyon, doon ka lang rin didikit. Ano mo bang ginawa ni Geraldine Roman? Actually, ito si Geraldine Roman. Kasi si Inday, sabi ni Inday dun sa isang pulis, sir, wag ka nang makulit. Huwag kang bakla sa trabaho mo. Something like that. So ngayon, ito si Geraldine Roman, sabi niya, for someone who is an LGBT kineme, ganyan-ganyan, parang, I can't understand that why she's going to say something like that. Wow, talaga ba? Talaga ba? Gagawin mong issue yun? You're going to look at the gender, nung remark na yun ni Inday, pagkatas you're not going to look at the predicament of Inday. When in fact, yung LGBT community naman talaga is really founded on ambivalence. Sa identity crisis, is it really something that you should parang cry about? So yun yung unang kong problem kay Geraldine, na parang bakit mo sinaswipe si Inday? Ba't mo sinaswipe si Inday dyan sa bakla-bakla na yan? Yung second niyang strike is yung meron siyang pa-statement na nakikisakay siya dun sa script ng HOR. So parang, mukhang mema ako kung tayong akap dyan Ngayon yung final blow, at dito na talaga ako nabuisit kay Geraldine Roman. Nag-apologize siya kay Leila de Lima. Sabi niya, I would like to apologize to former Senator Leila de Lima for not standing up, ganyan-ganyan, because as a woman na pinagkaisahan nung panahon ni PRRD na hindi ako nagsalita, so I would like to officially apologize, ganyan-ganyan. Tapos hindi raw siya tumayo at pinaglaban ng kapwa niya babae, ganyan, noong mga time na yon, dahil the administration that time is sending a message that they do not like opposition. Doon na ako nabwisit talaga ng sagad kay Geraldine Roman, and I think because of that statement, she doesn't deserve her position. Wala siyang prinsipyo, isa siyang trapo. So parang,
bakla! Si Inday, babae. Ngayon, pinagkakaisahan ng entire House of Representative. Panay barako pa yung bumabalahura sa kanya. You're not standing for her. O ngayon, pag si Inday naging presidente, I'm pretty sure, mag-a-apologize ka. Kunwari, nanalo ka na naman, tapos congressman ka na naman kay Inday. Malamang sasabihin mo, I'm so sorry, Inday. I would like to officially apologize to Inday Sara for not standing up for her because the administration that time is sending a message that they do not like an opposition. So, ibig sabihin, Geraldine, ikaw, plastic ka. Kung ikaw naniniwala ka sa isang bagay, you should have stood up for it. You're representing the people of Bataan eh. Pagkatapos, yung mga time na meron kang paniniwala na dapat kang tumindig, hindi ka tumindig. Ano, para makakubra ka ng pang-akap mo? Diba, madam? So, sobrang plastic. Sobrang plastic. I am not holding back and criticizing Geraldine Roman. I criticize and I'm full on attacking her principle or lack of it. Let's go there. Let's not convolute the issue. Huwag tayong maging mga kakamping. Huwag tayong maging kakamping na i-attack yung gender niya or whatsoever. Kakamping ang mga kasamahan niyan sa amin sa batasan. Correct. Sa Bisaya kasi yung translation na sinabi ni Inday is ayaw si Gig Binayot. It's not derogatory but something na ma-utter kung may sinasabihan ka na duwag or something, it's not against LGBT. Yeah, I think so too. Di ba yan yung mga miscommunication ng mga Tagalog sa mga Bisaya? Eh yung mga Bisaya, I came to understand this kind of this kind of differences dahil nga yung jowa ko Bisaya. Yung mga Bisaya, brutal. Brutal talaga magsalita. Yung brutal talaga magsalita yung mga Bisaya, yung bastos talaga kung bastos, 'di ba? So, I think when they speak the Bisaya language, because it is okay when they speak that in the vernacular Bisaya, pag Tinagalog, iba yung dating. So ngayon, pag Tinagalog kasi parang, wala, napakabalahura naman to, parang di naman nakapag-aral sa kabastusan to. Ganun yung nagiging dating. Parang kapag Bisaya, politically incorrect ang mga Bisaya speaker, lalo na kung laking kanto, iyak kung iyak ang makakarinig. Oo, yun yung nalolos in translation. And I think, yung mga Tagalog kasi talaga, really have to give space na yung pagkakunwari, Bisaya yung kausap mo, magbigay ka ng space para sa, yung kumbaga hindi ka dapat na, ha? Sinabi niyo yun? Dapat hindi ganon. Diba magbigay kayo ng space for a possible, hindi baka hindi lang tayo nagkaintindihan. Sa Bisaya, yes, it's true, yung mga salita namin, kung wala kang humor, ma-offend ka talaga. Oo. Eh, yung jowa ko kasi, unapologetically Bisaya. Yung kasi hindi talaga siya nag-e-effort na baguhin yung punto niya, yung gano'n. Yung talagang bisdak talaga kung bisdak. Exage lang yan si Geraldine Roman na mukhang idol si Ontivirus. A woman who is Inday makes them very, very nervous talaga. Kasi, po siya si Inday, chill na chill eh. Sobrang self-assured ni Inday eh. Nagsolicit ba siya na, yung mga susuporta sa akin, ganyan, magsipagsuportahan na kayo, ganyan-ganyan. Wala pa ganun si Inday eh. In fact, si Inday, sabi nga niya, yung mga hindi ko inaasahan yung mga magrarally kasi yung people power, hindi ko yung inaasahan. Mahirap para sa mga tao ang lumabas. Ang hirap ng buhay. Di ba ganun yung take ni Inday dyan? Pero alam niya, kalaban niya na lahat. Pero di siya nagpapa-victim. Kaya yung mga naghahanap dyan ng strong independent woman, si Inday yun. Naghagilap na ba siya ng mga statement of support? Wala naman. That is why I implore everyone na kapag ka merong no impeachment rally, you really have to go out. You really have to make an extra effort. Kasi done deal na to sa House of Representatives. Nakita niyo kung paano magsalita si Paulo Ortega. Yung body language, yung subliminal message. If there are going to be a no impeachment rally and rally to support Inday, if you want to protect your vote, you really need to make it heard. Sana may mag-organize ng rally sa House of Representatives eh. Ma'am Joey, nakita mo yung statement ng UP office in support of impeachment na kakasuka. Actually, nakakahiya ang UP. Tang-ina nyo dyan sa UP. Ayaw nyo respetuhin yung boto ng 32 million people? Talaga? Tang-ina nyo, mga paaral kayo ng bayan? Ayaw nyo respeto yung choice ng mga botante? Stand lang naman yan ng UP region.
Di mas stand ng buong UP yan. Definitely not the stand of the alumni. Ako from UP ako. I don't subscribe. I don't subscribe doon sa ganun nilang echos. Ayun.